Sabi nila bawal daw mag-file ng case laban sa kapatid mo dahil lang sa pera. Huh? Paano nakapag-file si Kim laban kay Lakambini? Well, yes and no ang sagot dyan. Totoo nga na hindi mo basta-basta pwedeng filean ng kaso ang kapatid mo. Pero, under Article 332, may exemption sa criminal liability ang magkapatid kung yung kaso ay Simple theft! estafa! Or panloloko gamit ang pera. Or Malicious mischief! Or ang sadyang pagsisira ng property. Any of those cases plus kung magkasama sila sa isang bahay. Napansin mo na ba kung bakit applicable yung kay Kim dito? Dahil hindi kasama ang qualified theft sa mga binanggit kong exception. Ano nga ba ang difference? Simple theft? Basically, ang pagkukuha ng gamit mo na walang paalam. Qualified theft? Pagkukuha plus may grave abuse of trust. At ano naman yon? I explained that in my other video. Take note, very strict ang Supreme Court dito ha. Sabi ng SC, the exemption only applies to the simple forms of these crimes. So, kahit na magkapatid sila at kahit na magkabahay sila, hindi sakop ang qualified theft. At pwede na mag-prosper yung kaso. Pero wait, paano naman yung rule na kailangan mag-compromise ang pamilya bago magkasuhan? Civil cases lang applicable yun. Pero pagdating sa criminal cases, sabi ng batas, criminal cases cannot be compromised. Kahit na magkaayos kayo privately. At kung convicted ka ng qualified theft, pwedeng umabot ng 20 years ang imprisonment, depending on the amount taken. So, at the end of the day, you can file a case against your family member, but only if the offense is criminal, like qualified theft. This is Attorney Mix Nagrales, here to make the law simple for you. Ang Pinkanunay.